Dapat na bang ibalik ang parusang kamatayan dito sa Pilipinas or death penalty? 'Di ba sa pangyayaring ito, nakikita nyo ba yung pinapakita ko, nakakapanlumo, unfair ng buhay yung mga taong nagtatrabaho ng patas, 'di ba? Tapos gagawin na ng isang walang kakwenta-kwentang tao. Sa totoo lang, wala nang kwenta yung buhay na ganyan eh. 'Di ba? After niyang gawin yan, yung suspect na yan, may una pa siyang biniktima. Tapos pangalawa tong nasa Caloocan na yan, si kuya, yung taga-movie na yan, na mayroon pang anak pa naman yan na maliit, na gusto pa naman mag-abroad. Kung papanoorin yung interview ng lola, nakakapanlumuho talaga. Ang sakit, nakakagigil na, di ba, kahit di mo ka mag-anak ng taong to. Nakakainis, di ba, paano na magiging safe pati yung mga rider na lang, yung mga ating mga mototaxi rider na baga sapat lang yung kinikita. 'Di ba? Tapos ito pa yung hold upin nyo, yung after yung pangatlong itong suspect natin, hindi pa siya nakontento, mayroon pa siyang ginawang isa na pinagnakawan niya. Ganun din yung ginawang sistema, 'di ba? Ganun din, isang rider din. Kaso nga lang sa pangatlo, doon siya nadali dahil nakatakas yung biktima niya, nakahingi ng tulong at doon na siya nagulpi at ganyan yung naging itsura niya. Kaya ho nagkaganyan. Kung alam na lang iba, sana hindi na to umabot ng presinto, sa totoo lang eh. 'Di ba? Kung alam lang, basta buhay pa eh. 'Di ba? Hindi niyo ba naiisip, tayo pa nagbibigay yung tax natin, kakain pa yan eh. 'Di ba? Yan ang sinasabi ni dating former President Tatay Diggs. Papakainin ko pa yan sa kulungan, yung mga tax ng bayan, yung buwis natin. Matutulog pa yan sa kulungan. 'Di ba? Yung ganyang krimen. 'Di ba? Yung pagpatay, pang-rape, bukod pa diyan, marami pang naging krimen. Ha? Lumala, hindi pa yan si Kuya Rider, ang dami pa siguro dyan, hindi pa nag-viral, pero sa totoo lang, meron pa ako nabalitaan na napanood ko sa Kapuso Mo, Jessica Soho, na isang pamilya inubos niya, pati mga batang inosente. Massacre yung nangyari. 'Di ba? Dati pa man, year 90s, may massacre na. 'Di ba? At yung death penalty na yan, 1932, nung sinimulan yan, sa di nakakalam, matagal na panahon na, may revised penal code yan ng Act number 3815, no? January 1, 1932 nang napatupad yan. Simula niya nung December 8, 1930. At tuluyan siyang nawala, no? Year 2006 sa pamumuno po ni Gloria Macapagal Arroyo. Tuluyang nawala ang death penalty. Hindi ko rin alam bakit. 10 taon ako nung 1999 eh. Si Leo Echegaray ang unang binitay dito sa Pilipinas. Sa nakakalala dyan, nagkaroon pa ng pelikula to. Si Leo Echegaray. Ang title, Echegaray in the Name of Love. At syempre walang iba ang gumanap na pinakamalupit na kontrabida, pinakasikat na artista noon, ay si John Regala yung gumanap na Echegaray doon sa pelikula na yun, at si Aramina yung gumanap na stepdaughter, kasi napatunayan na nirip niya ang kanyang stepdaughter, no? Nakakalungkot yung panahon na yan at nakamit ang hustisya kasi sa lethal injection, yung bitay, yun po yung tawag sa ating parusang kamatayan, yung lethal injection, 'di ba? At may mga nabitay pang Pilipino noon, guys. Meron pa nung huli nung yung January 4, 2000, ang huling-huling binitay si Alex Bartolome. Okay? Pero yung mga panahon June 25, 1999, sila Eduardo Agbayani. Ito yung sabay-sabay na Pilipinong binitay sa pagsasaliksik ko to pag-research ko, sila Dante Pianjong, sabi dito Jesus Moralos at si Archie Bulan. Yung July 8, 1999 din. Homicide, robbery. Tapos si Pablito Andan, October 26, 1999. So may mga nabitay nung Pinoy. Bukod sa naunang si Leo Echegaray. Sarap, di ba, yung hustisya nakamit nila eh. Tapos yung year 2006 nga, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, tuluyan nang nawala. Pag-uusapan natin niya, sobrang lalim talaga ng history ng parusang kamatayan na yan. Kasi dinala yan ng mga Kastila dito sa atin. Okay? Pag mag-research ko kayo, pati mga Amerikano, sila nagdala yan dito. Napakasakit sa nakikita nyo sa video nung si Kuya. Napakadelikado. May mga kaibigan pa naman ako, mga rider, mga Grab, mga Movit, mga Angkas. Ang dami ko dyan mga kaibigan, mga kamag-anak din. So mag-iingat ho kayo, ha? Lagi ho kayo mag-iingat. Ang hirap kasi mag-book kung hindi totoong tao yung mabubook mo eh. Lalo na ganyang oras ang pinili nyo na gabi. Mga 10 oras ho ng gabi. Mga alas 12 ho ng hating gabi, mga ganyang oras. Kasi yung ibang rider pinipili yung hindi mainit. Diba? Mas maganda nga naman sa gabi, pero napakadelikado naman. Patis kayo. Tinitira na rin kayo ng mga hold-upper. Tapos buti sana kung hindi na kayo saksakin, okay lang, kinuha na yung motor eh. Yung sana yung mindset, okay lang, kunin na. Kasi yung buhay, mahirap ibalik. Pero yung gamit motor, di ba, given na yan, ibigay na lang. Hindi, ng mga walang hiya. Tapos bubuhayin pa natin yan, tayo pa yung magbubuwis dyan. Ibaga, yung pagkain yan, buhay pa yan. Di ba?
Yun lang. Kung alam lang ng iba, binugbog na yan talaga. Tinuluyan na yan yung pangatlo niyang ginawa. Matindi yung kriminal na yan. Stay safe na lang ho tayo. Peace out. O naman, lagi tayo magdasal sa Diyos. Yun lang pinaka number one. Peace out.